So, shoutout sa inyo sa mga nanonood ngayon. Paki-share yung ating Facebook account and paki-like na rin mga lods ang aking second account na gamit natin ngayon. So may mahalaga tayong dapat pag-usapan, dapat nating talakayin tungkol sa spiritual. Len Chris Rosina Behante. So shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Shoutout sa'yo Lods. Shoutout sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Naghang. So ayan, paki-share lang mga idol. Hindi nagbabago yung ano dito eh. Noel Megan, shoutout sa'yo. Mapagpalang gabi. Shoutout sa'yo from Calbayog City, Samar. So ayan, paki-share. Target locked. Huh? Sana all. So shoutout sa inyo sa lahat ng mga nanonood. Alonski Agapal, shoutout sa iyo. Target locked. Huh? Sana all. Puso kong tahimik na naghihintay na mong ginulang. Target locked. Huh? Nag-antay lang ako ng mga viewers. Sige lang. Kasi di pa ba dito eh. Oo. Sige, pag-iwalay mo.
So ayun, mapagpalang gabi, Andy Reyes, June, Gaurano, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Target locked. Lintik na Pasensya na mga idol, no? Antay-antay lang tayo ng ibang mga nanonood. So may kausap lang ako na vlogger, na isang mga sikat na vlogger din. So may kausap lang ako ngayon at naghintay lang tayo ng mga iba pang mga nanonood sa atin. Parami lang tayo sa ating live. So yung pakishare na rin itong aking Facebook at target locked. paki-follow na rin kung hindi pa kayo nakapollow. Second account ko to. Sana all. MJ Buton. Okay lang, Lods. DJ Diano Sibuko, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Jun Maming, naririnig ko yung pangalan ni Jun Maming. Parang kilala ko siya, parang pamilyar ako sa kanya. So yun, mapagpalang gabi. Ang ating nako, Christian, sino yan si parang Christian? Pare, wait lang, naka-live ako ngayon. PM na, tawag na lang ako sa mama pagtapos ng live. So yun mga idol, ang usapin natin ay tungkol sa isang kilala na vlogger o sikat na vlogger na bumagsak, no, si Awit Gaming. So kung napanood nyo yung kanyang yung kanyang video nung siya ay sinasaniban, so mahalaga mapag-usapan natin dahil medyo hindi maganda yung feedback na nangyayari. So nagiging parang katatawanan, nagiging usap-usapan. So yun nga, gaya nga ng sinasabi natin, hindi naman tayo nakikialam sa panggagamot ng iba. So meron lang tayong nakikita na parang foul, hindi naman sa manggagamot. So maaring sabihin natin na sinamantala lang ng manggagamot yung pagkakataon dahil sikat nga kasi na na si Awit Gaming, no, kilala natin, at ito ay mga alam naman natin na ito ay usapin sa ngayon. So ayun, hindi na natin isasangkot yung pangalan ng healer dito, nung manggagamot. Ang sa atin na lang dito, ang usapin na lang dito, ba't parang hindi nagbabago yung ating kung ilan yung views. Wait lang mga lods, titignan ko lang yung kung ilan yung views. Share ko na siya eh. Anong nangyari? Pakishare nga ulit, parang hindi ko na iba yata na na-share ko. Ay iba nga. Kaya pala hindi dumadami kasi sa bagong Okay po ma'am, sige po, salamat po, mapagpalang gabi. Mag-chat na lang po ako sa inyo ma'am. Naka-live na po kasi ako ngayon. Thank you po. So ayun mga idol, hindi ko pa pala na-share sa aking main So, yun, antay-antay lang tayo ng kaunti. Paki-share na lang ulit, then paki-follow itong aking Facebook account. Second account ko po ito, second official account. Parang wala silang respeto. Ayan na sinasabi natin. Parang wala silang respeto, idol, pati si Wamos. Ginagawa niya yung kung anong ginagawa niyo sa panggagamot. Ginagaya lang nila yan pare kasi ginagawa lang niyan pare kasi alam nila na maraming magre-react na antingero sa kanila. Gandang gabi kay Mark Anthony Suarez. So ayun,
comment ni paring Christian E.G. Kalayag. So yun mga lods. Na-share mo na sa account ko. Share mo na muna bago mo lagyan ng title. Madaling gawa ng title yan. So ayun, antabay lang tayo mga idol. Dalawa kasi ang account natin, yung ginagamit nating isang account ay itong second official account natin at meron tayong main account. So ito ay ipinakikilala ko tong account na to at kakaunti pa lang yung followers, baka palitan ko yung ginagamit ko na account kasi dahil dun sa nangyari na problema sa main account ko. So marami na sana 8K followers. So nakakapanghinayang, pero kung talagang magpapalo sa'yo, talagang magpapalo talaga. Walang problema yon kahit magpalit-palit tayo ng account, ipapalo at ipapalo pa rin tayo ng mga tao. Kung talagang sila ay talagang mga follower natin. Mark Anthony Suarez, so yung shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. So waiting lang tayo sa ibang mga followers natin na nag-aantabay ng ating live. So yun, isang mapagpalang gabi sa inyo mula sa pagpapala ng ating amang kay taasan. Nawa ay pagkalobang kayo ng magandang kaisipan at mamulat tayo sa ginagawa ng mga nasa spiritual. So yan na, Jayna Sodaria, nakita ko nga ginawa na tuloy content ng ibang social. Tay tayo dyan. So sa SOCMED, no, sa social media, alam naman natin at napapanood naman natin talaga na parang hindi na maganda yung nangyayari sa spiritual. So nais ko lang ipaalam sa inyo na mga ganyang bagay ay hindi dapat natin samantalahin ng pagkakataon. Kung tayo ay talagang manggagamot ng kabutihan, no, sinasabi natin na tayo ay tunay na manggagamot, wag na natin idawit dito yung pangalan ng manggagamot. Ito lang yung pakiusap ko sa inyo. Hindi natin sinisiraan yung manggagamot na gumamot kay awit. So naman natin at napapanood. Depende sa inyong depende sa inyong opinion. Kung ano yung opinion ninyo, kung ano yung nakikita ninyo dun sa dito 42 na sa live ko. Bakit dito 14 pa rin? So 42 na dito. Lalo na yung bagong post ngayon ni Wamos na ginagawa nilang katatawanan ng spiritual, nakakainis. So yun, hayaan nyo. Pagka nagka-problema sa spiritual yung mga yan, tayo rin ang tatawagin yan, yung mga nasa spiritual. Hayaan nyo lang sila kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Kahit magpatiwakal na sila dyan o magpakamatay sila dyan, wala tayong pakialam sa kanila. May sarili-sarili tayong pag-iisip at may sarili-sarili tayong pananaw. Ngunit ang nakakatakot lang nito, ang spiritual ay ginagawa na nilang parang content o pinagkakakitaan. So hindi maganda. Yung mga vlogger na ang inyong content ay tungkol sa pagpapatawa o kumita man kayo dyan, wala kaming pakialam kung ano ang purpose ninyo sa inyong mga ginagawa. Napakaraming mga vlogger na dapat talagang tangkilikin kung ano man yung mga ginagawa. Baliktad nga sa mapapansin ninyo, yung mga gumagawa ng mabuti, yung mga gumagawa ng tama, yung mga nakakatulong, yun pa yung mga hindi nakikilala at hindi na bibigyan ng pagkakataong sumikat. Ngunit meron tayong tinatawag na kanya-kanyang tadhana. Kung hindi talaga nakatadhana sa iyo ang kasikatan, kahit na tumambling ka dyan o lumunok ka ng buhay na kalabaw, hindi ka talaga makikilala o wala sa tadhana mo ang pagsikat. At isa pa, sa spiritual, hindi napaka-importante ng sikat ka. Ang pinaka-importante sa atin sa spiritual, yung totoo ka sa iyong sarili at totoo ang iyong ginagawa. No? At yung mabuting nagagawa mo. Hindi dito paramihan ng followers, hindi po tayo paramihan ng anting-anting, agimat, galing o orasyon. Hindi po iyon ang spiritual. Ang spiritual po, alam natin, nang ginagawa natin ay paramihan na nagagawang mabuti. Ngunit nakakalungkot nga po na isipin, no, kung sino pa po yung mga nasa spiritual kumakagat sa mga sistema na ginagamit kayo ng iba.
Ngayon, kung meron man nasasabi sa inyo ang ibang mga manggagamot at pinagtatawanan kayo sa iyo pare na gumamot kay awit, isa lang ang masasabi ko. Wala akong pakialam sa ginawa mo. So sa akin, kung ako ay titignan mo, sa nakikita ko, nais mo lang tumulong. Pero kung ikaw ay nadala lamang ng pagtawag ng salita natin na katanyagan upang ikaw ay maging tanyag, no? Ang hinihiling ko lang ay sana hindi ka nagpapagamit, sapagkat ang gawaing espiritual ay isang gawaing kabanalan. Kung nakikita po natin na ang espiritual ay nasa isip natin, nasa puso natin, at maging nasa buhay natin, ang pag-espiritual, hindi po tayo makaagawa ng mga gawaing paglabag na hindi gugustuhin ng mga espiritong banal at ng ating gabay. So yun lamang po ang tanging masasabi ko. Wala akong ibang masasabi o masamang komento dun sa gumamot. Ang tanging masasabi ko lang, hindi ako malaking tao o sikat na tao. Maaring tanyag lang ang pangalan ko sa larangan ng gamutan, pero isa lang ang aking pinapakiusap dun sa mga tao na gustong gumamit sa amin sa spiritual, dun sa mga nagpapagamot, na nais ninyo talagang magpagamot o gumaling, nawa, ay may totoo kayong karamdaman. Huwag nyo pong gamitin ang manggagamot para maisigaw ninyo sa social media kung ano man yung inyong hinaing. Kung para lalo kayong sumikat, o kaya naman may kagalit ka sa iyong kapitbahay o kamag-anak para masiraan ito. Huwag nyo po sanang gamitin ang spiritual. Matakot kayo sa inyong ginagawa. Sapagkat ang bawat spiritual, ang bawat manggagamot, may mga kanya-kanyang gabayan. Tandaan po natin, kahit na iyan ay aral sa libro, o iyan ay aral na namana nila o mga bertudis yan, o talagang iyan ay gifted, huwag na nating tignan kung saan galing ang kanilang kakayahan. Ang tanging masasabi ko lang, ang talata ng Biblia sa Ecclesiastico 38:8, na igalang mo ang manggagamot sapagkat ang Panginoong mong Diyos ang nagbigay ng karunungang iyan, o kakayahang iyan. Alam naman natin na ang Diyos ang nagkaloob sa atin yan. Yung mga tao na pinupulaan tayo na sinasabi na ang karunungan natin ay sa demonyo, hanapin ninyo sa talata ng Biblia kung demonyo ang nagbigay sa amin ng karunungan ito. Kung wala kayong mabasa na ang mga manggagamot ay demonyo ang nagbigay ng karunungan ito, sige, talastasin nyo nawa yung kaisipan at yung mga salita na yan ng may kalakip na Biblia. At aking lang katanungan, kung namumutawi sa bibig ninyo yan, ang naglalatin, at ang mga manggagamot ay ang karunungan nito ay nanggaling sa demonyo, o sa diablo na sinasabi nila, hanapin nyo sa talata ng Biblia kung nakasulat doon na diablo ba ang nagbigay nito. Ngunit mababasa natin sa sipi sa talaan ng Biblia, sa Ecclesiastico 38, na ang nagkaloob sa amin ito ay ang Panginoong Diyos. At ano pa ba ang sinasabi doon? Igalang ang manggagamot. Subalit kung ito, bilang isang manggagamot katulad ninyo, ay nagagamit lang kayo ng iba upang sila ay lalong sumikat, tandaan po natin, hindi nakalooban ng Diyos ang inyong ginagawa. Nagpapagamit na kayo sa gawa ng diablo. Unang-una, kilala naman natin yung tao na yan. Ano ba ang nagawa niya na mabuti sa social media? Maglaro ng gaming? Siguro sa mga bahagi ng mga naglalaro ng ML, napakahalaga nito sa inyo. Ngunit ano ang tanong sa inyo? Sa kasikatan ba ng taong ito? Sa panonood at suporta ninyo? Natulungan po ba kayo? Bagkus, ang mga sarili ninyong mga anak, dahil sa mga ganyang content, naa-addict pa sa paglalaro ng gaming. So bukod doon, nagkakaroon pa ng problema. Ano pa yung mga problema? Hinahaluan ng pagsusugal, socializing,
'Di ba? So, kung ano-ano na ang nangyayari sa social media ngayon dahil sa ibang mga manggagamot na ginagamit ng ibang mga vlogger. Panawagan ko lang sa inyo mga idol. Pare-pareho tayong mga manggagamot, pare-pareho tayong tumutulong sa tao sa spiritual. Kaya tayo tinawag na manggagamot ay manggagamot po tayo. Ano, manggagamot, hindi manggagamit o ginagamit. Meron pa po ba kayong respeto sa inyong sarili? Meron pa po ba kayong respeto sa inyong titulo? So, yun lang ang tanging masasabi ko. Ano? So, mahirap matuto sa spiritual ng gamutan. Pinaghirapan niyo yan kahit yan ay nanggaling sa libro, hindi talagang kalob sa inyo. Ang tanging masasabi lang natin, sa gamutang spiritual, huwag kayong magpapagamit sa mga tao na gusto lang kayong gamitin para sumikat silang muli. At kapag sumikat yang muli yung mga yan, tandaan natin, kung maalala ka lang yan, baka paminsan-minsan lang. At wala din naman na itulong ng mabuti itong mga to. Sa totoo lang, ang yayaman na niyan sa social media, nilustay lang yung kanilang salapi sa pagsusugal. Tapos magpapagamit kayo. Ano? Kung hindi nyo alam, dun sa nanggamot, kung hindi mo alam na ginamit ka lang, tanging masasabi ko, bago tayo manggamot, hilingin muna natin yung biyaya ng talino at kapangyarihan ng amang kay tastasan na pagkaloban tayo ng talino at matalas na pakiramdam dun sa mga gagamutin natin. Baka mamaya yan ay pakawala na ng dyablo at ginagamit na lang tayo. Walang masama sa pagtulong na ginawa mo kung ginamot mo yan. Ang tanging masama doon, ginamit ka lang. So, hindi naman natin kailangan pag-usapan sa social media si Awit talaga eh. Kaya lang, ang nangyayari kasi, nagiging katawa-tawa ang lahat. At nagiging parang bulaan na ang mga manggagamot. Dahil sa ginagawa ng mga walang magawa na to, nagagamitin ng social media para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi po ba kayo nahihiya sa inyong sarili na kapag ginamit kayo ng mga ganyang klase ng tao, ay pwede na rin kayong gamitin ng iba. Kapag ginamit kayo ng iba, patuloy kayong mabubuhay sa kamalian. Sa pagkakasala, bakit tayo nang gagamot? Kaya tayo nang gagamot para makatulong. Kaya tayo nang gagamot para makapagpagaling ng mga may karamdaman. Hindi yung mga tao na may sariling kapakanan. Marami na ang mga manggagamot na nagpatunay na ayaw nila magpagamit. Isa na si Nick Banayo, Kabenjo. Marami pang iba. Maraming mga bagong manggagamot ngayon na hindi sila nagpagamit. So yun, pasensya na kayo doon sa likod ko. At hindi ko ganong malakasan ng aking boses dahil si Mrs. ay nagkokonsagra doon sa mga gamit natin. So, influencer din yung pinag-usapan lang nila ang spiritual. So hindi pala totally manggagamot yung kasi pinanood ko na video. Kakaunti lang yung pinasa sa akin. Nagulat ako. Bakit ngayon may ganitong sistema? Bakit may ganung pamamaraan? Kung ginagamit lang ang social media, no? So, yun, influencer lang. Anong influence yung ginagawa nyo sa tao? No? Sa mga nanonood, kayo, magpapa-influensya ba kayo sa gawa ng kasamaan? Magpapa-influensya ba kayo sa mga maling ginagawa? So, hindi tama eh. Para lang sumikat tong mga hinayupak na to, ulit, gagamitin nyo yung spiritual. Gagamitin nyo ang pangalan ng manggagamot. So, hindi mainam, hindi tama. Kung kayo, wala kayong magawa sa mga sarili ninyo, sana totoong makulam talaga kayo. Yun lang. Huwag nyo kaming gamitin. Kasi unang-una, mura lang ang kandila. Baka may mga mapikon sa inyo dyan na mga manggagamot na may dalawang tangan. Isang manggagamot at isang bumibira. No? Kung kayo, hindi kayo, itong mga influencer na to, kung kayo hindi naniniwala sa kulam, sana abutin ninyo. Para tunay maging acting ninyo. Yun lang. Kita nyo, ngayon ko lang din nalaman na influencer lang din pala.
Influencer lang din pala yung gumawa nito, kapwa influencer. Nagpapasintabi ako, kala ko kung sinong manggagamot. Nakakalungkot isipin, sa totoo lang. Huwag niyong gawing katatawanan sa social media ang ginagawa namin. Kami may kabuluhan ng ginagawa namin. May kabuluhan. Hindi man kayo naniniwala, ngunit maraming mga manggagamot ang maraming mga katulad naming mga manggagamot nagsisimula man o mga matatagal na. No? Libo-libong sakit na ang mga napapagaling na hindi maipaliwanag ng doktor, tapos gagamitin nyo kami sa kawalang hiya ng mga pinaggagawa ninyo, nayupak kayo. Wala kayong magawa sa buhay ninyo. Kung kayo mga naglololoko sa mga sarili ninyo, isa lang masasabi ko, hindi kayo pinalaki ng maayos ng magulang nyo. Ngayon, kung nadadama yung magulang nyo dito, dapat madamay. Bakit? Kasi unang-una, kung ano ang puno, siyang bunga. Yun lang. No? Mga taga-Taytay Rizal lang yan, mga yan eh. Bro, para sa akin, for content lang yun talaga. Lang nakikita ko. Tignan mo, mayaman, nagsugal, natalo, nagtinda. Ngayon, nakulam. Nagpagamot, 'di ba? So, iyon, Lods, ano? So, maaring ganun eh. Lahat gagawin para lang sumikat. Kung nagpakatino ka sa sarili mo at yung milyon na pera na hawak-hawak mo, iningatan mo, itinulong mo, ginastos mo sa sarili mo ng tama, wala kaming pakialam dyan sa pera mo kung milyon-milyon na yung kinikita mo, awit. Ano? Yun lang ang masasabi namin. Wala kaming pakialam kung milyon-milyon man yung kinikita mo. Kasi unang-una, wala kaming ambag dun. Mga bastos, mga ugali niyan, Commander. So, ayun. Ano? Tama lang talaga na binawi ng kaitaasan sa kanila yung yaman nila. Na ano nila. Natanggap nila o naranasan nila. Kasi hindi nila wastong nagagamit yung pera. Hindi sa tama nila nagagamit sa katarantaduhan. Kita mo, content lang pala itong ginagawa ninyo. Para sa mga manggagamot, gagamitan nyo ng acting-acting para muling sumikat kayo. Bakit? Lustay na yung pera ninyo. Hindi nyo na kayang bumalik sa kahirapan. No? Pinagkalooban kayo ng biyaya ng amang kahit taas-taasan, hindi nyo pinahalagahan. Ngayon, gagawa kayo ng kapulpulan o katarantaduhan sa social media para gamitin ng mga manggagamot. Kung wala kayong tiwala sa spiritual, respetuhan na lang. Kung gusto nyong irespeto rin kayo ng mga tao, lalo na sa spiritual. Kasi unang-una, ginagawa nyong katatawanan ang nasa spiritual. Pasampahan man yung ginagawa ninyo o nag-aalbularyuhan lang kayo dyan na may mga dahon-dahon kayo sa ulo, ginagago nyo pa rin kaming mga nasa spiritual. Unang-una, hindi namin kayo hindi namin kayo pinapakialaman. Ni masamang comment, wala naman yata nagko-comment sa inyo sa spiritual na pag sa akin yan, walang content. Makita niyan ang mundo ng spiritual, sabi ni Pedro Pinduco. So yun, napakapangit paring Pedro, yung pinaggagawa nitong mga to. Taga rito lang yan sa Taytay Rizal yung mga yan no? Ang tao, hikahos ang pamumuhay. Parang sila, no? Nasa kahirapan, nagsikap, yumaman. Pero ang ginawa ninyo, nilaspag ninyo. Tapos ngayon, nanilaspag ninyo, sasagasaan nyo pa yung mga manggagamot sa pinaggagawa ninyo, nakabulastugan sa buhay ninyo. Idadamay ninyo kami ng mga manggagamot yan sa kawalang hiya na pinaggagawa ninyo. Makarating man sa inyo to, hindi ako natatakot sa inyo. No? Magkalapit lang ang bayan natin, Antipolo lang ako, Taytay lang kayo. Pero yung katarantaduhan ninyo, hindi dapat palusutin ng mga manggagamot. Kaya nga yan, tignan nyo yung mga comment dito, ginagago ang spiritual. Diba? Alam ninyo, itong tungkulin na to, na pinagkaloob sa amin, mababasa sa talata ng Biblia, pinagkaloob ng Diyos
sa paghihirap at pagsisikap ng ibang mga kapatid namin sa espiritual na pag-aaral, sa panggagamutan, sa pagpupuyat, sa pagtiyatiyaga ng mga matuto. No, maraming mga bagong manggagamot ngayon, hindi natin nilalahat. Yung iba, winawalang hiya nilang espiritual. Pero hindi na natin na dapat talakayin to. Ang talakayin natin dito, yung mga tao na katulad nito, na ginagamit ang espiritual para lang kumita ulit o yumaman kayo ulit. Kumita man kayo sa social media, tiyak naman, kung hindi nyo babaguhin ang ugali ninyo, buhay pa kayo, sinusunog na kayo sa impyerno. No? Binigyan ka na nga ng dagok ng amay, ng kaitasan. Dagok na sa iyo yan. Pinalo ka na. Pinalo ka na, hindi para parusahan, para matuto sa mga kamalian mo sa buhay. So ito, kumakapit ka pa rin sa social media. Sa ginawa mong pagkapit sa social media, na inaakala mo naaangat ka ulit, hindi eh. Hindi ka aangat yan sa ginagawa mo. Yayaman ka sa follower mo, sa mga basher mo. Sinasagasaan mo yung mga nasa spiritual, na mga katulad namin, na mga maayos ang ginagawa, kundi manggamot lang at maglingkod sa kapwa ang nalalaman. No? So, anong klaseng influencer kayo? Pag sinabing influencer parang role model yan eh. Isang mabuting halimbawa. So anong mabuting mga halimbawa ang ginagawa ninyo sa vlog ninyo? Yung tarantaduhin ang mga manggagamot sa pinaggagawa ninyo. No? So yun lang. Pare, no, awit. Kung mapanood mo man tong video na to, isa lang masasabi natin. Yung sarili mo, ayusin mo. No, kung may nangyari man sa'yo na bumagsak yung buhay mo, hindi pala huli ang lahat para baguhin mo yung sarili mo. No? Kung pinatikim ka man sa social media ng kasikatan, karangyaan, kayamanan, at lahat yan na hinawi at nawala sa'yo, hindi ba isang sign na yan para magbago at gawin mong maayos yung sarili mo? Pwede ka naman sumikat na walang nasasagasaan eh. Huwag mong gawing katatawanan at huwag ninyong gawing content ang spiritual. Kasi unang-una, walang kasalanan sa inyong manggagamot. Unang-una, may ginagawa bang kamalian sa inyong mga manggagamot? Wala man kayong tinukoy na pangalan, sapul pa rin ang titulo ng mga manggagamot sa pinaggagawa ninyong kabulastugan sa social media. Kasi unang-una, hindi namin kayo pinakikialaman. Wala kayong mai-content. Nag-content ka na lang sana nang umiinom ka ng Clorox. No? Yung tunay na umiinom ka ng Clorox. Unang-una, hindi maganda yung mga pinaggagawa nitong mga to. Okay, content nyo dyan mga idol. Kung ito bang mga to ay dapat pa ba talagang ipalo yung mga yan, mga ganyang klaseng influencer? Ano yan? Influencer ng kabalbalan? Influencer ng kalokohan? Influensya ng ano? Ng pagbagsak sa buhay? Influensya ng pagsusugal? May balik yan. Lalo na malanan yan, ginagawang content ang spiritual. So sabi ni Pedro Pinduco. So kung ginagawa nilang content ang spiritual, panawagan lang sa ano, halatang fake yung video. Sabi ni Alpi Tuhan. Sa inyo, sa mga spiritual na gumagawa ng content, gawin nyo rin content yung mga yan. Gamitin nyo rin yung pangalan yan. Total, ginagamit nilang spiritual eh. Gamitin nyo lang din. No? Gawin nyo silang katatawanan ngayon sa mga pinaggagawa nila. Sa mga kalokohan nila.
hindi pa nadala, napalo na ng isang beses, ang spiritual gagawin mo pang katatawanan. Diyan ka nagkamali. Baka pag ikaw ay tinamaan ulit ng isang lagapak o batok ng amang kay taas-taasan sa ginagawa mo sa buhay mo. Tsaka ka lang titigil. Spiritual pa talaga mga napiling content nitong mga tukmul na to eh. Commander, makapagkonsagra na ba ng gamit kung matapos na magpuder? Pwede naman, Lods. Pwede na. Basta makapagtapos ka na. Kasi pag nagkokonsagra ka ng mga gamit, may mga ano dyan eh. May mga gumugulo habang nagkokonsagra ka. O may mga aali-aligid na mga ibang espiritu sa paligid mo. So, ayun mga idol, isa sa natin, na nawa ay maging ang live na to, kung mapapanood man nino man na hindi kayo naniniwala sa spiritual, magkaroon na lang po tayo ng galangan at respetuhan. Kasi unang-una, mga tao na nagpapalo at naniniwala sa amin, yun lang mga taong may kaalaman sa spiritual. Pati si Sir Nick, napareact na rin, Lods nainis na rin. So mamaya titignan ko yung reaction video ni paring Nick Banayo. Hindi ko pa napapanood panoorin ko mamaya kung ano yung reaction video niya. Marami magre-react niyan. So yun, panawagan sa mga manggagamot sa spiritual, kung kayo ay bablog o nagla-live, i-live nyo yan. Samantalayin nyo yung pangalan yan para malaman niya kung sino ang hahatak talaga. No? Kung yung gumagawa ba ng mabuti sa spiritual o yung gumagawa ng kagaguhan sa buhay. Kahit hindi sa spiritual, sa buhay na lang nila. Galit na galit, Lord, si Sir Nick. Pinagmumura na siya ni Sir Nick kanina. So, yun, baka i-PM pa niya yan. Kasi alam ko, may contact dyan, si paring Nick dyan sa mga yan Si paring Nick Banayo, alam ko may contact dyan. Sino ba namang hindi makakilala sa pinagmumura ni Idol yon Nick yun? Sabi ni Alpi. So, tama lang sa kanila yan, namurahin sila. Kasi hindi tama yung kanilang ginagawa at walang respeto yung mga yan sa buhay nila. Ginawang content yung spiritual. Nawa ay wag silang tamaan. Ito lang masasabi ko. Nawa ay wag silang tamaan ng matinding sakit sa spiritual. No, yun lang. At baka maghanap ng tunay na manggagamot yan mga yan. Pero pag pumalo ang ama sa mga pinaggagawa nila, iba na. Walang sino mang manggagamot ang makakagamot sa karma ng kaitaas-taasan. So, yan. Nawa sa mga content creator, panawagan lang namin. Kung mga nagko-content kayo, wag nyo kaming gawing katatawanan sa spiritual. Kasi unang-una, hindi comedy itong ginagawa namin. Hindi kalokohan o hindi basta-bastang ginagawa namin ng mga manggagamot. Sa tingin ba ninyo, ang buhay ng isang manggagamot ay dumadaan lang dito sa mundong ibabaw? Hindi. Iba, may misyon ng bawat manggagamot. Kaya irespeto ninyo kung di man kayo naniniwala sa spiritual. May misyon kami dito sa mundo. Ang misyon namin dito, makapagpagaling. Makatulong sa mga may karamdaman na hindi kayang lunasan ng ospital. Yun lang, kaunting respeto lang, lalo na sa mga content creator. At pati dun sa mga magpapagamot, na mga peking magpapagamot at gagamitin nyo kami sa spiritual, wag nyo nang tangkain. Dahil baka makatsyempo kayo ng mga manggagamot na totoo sa kanilang sarili. No, na hindi kayo sasakyan, sa halip ay papahiya pa kayo. Wag nyo kaming gamitin sa mga kaaway ninyo na kapitbahay ninyo, o kamag-anak ninyo, o kaibigan ninyo, para lang ipahiya o masiraan
no, sa live namin o sa mga video na ina-upload namin. Huwag nyo kaming gamitin. Nawa ay sa katotohanan lang, kung kayo may problema sa spiritual, magpagamot kayo. Kung kayo ay gagaling at matutulungan ng isang manggagamot, gagaling naman talaga kayo. No? Lalo na kung kayo ay may pananalig at pagtitiwala. Hinahamon ni Sir Nick na kung totoong may nanggambala kay Sir Nick daw pumunta at hindi na daw ni Sir Nick pababalikin sa sarili niyang katawan. Tatanggalan ba ng kaluluwa? Ang ama na lumikha na lang po bahala sa kanila. Nasa uli lagi ang pagsisisi. Sabi ni Manong Junior Faith Healer. So, yun mga idol na kapatid natin sa spiritual, hindi nakakatuwa itong ginagawa nitong mga to. Maaring marami sa spiritual na hindi naman talaga nanggagamot o nag-aanting-anting lang sila. Pero sa ating mga manggagamot na talagang tinataguyod natin itong larangan ng spiritual, hindi para makilala kundi makatulong, masakit sa atin to. Kasi hindi biro-biro yung ginagawa natin. Alam naman natin na ang isang paa natin ay nasa hukay na sa bawat ginagawa natin, ano man ang ating makasagupa. Tao man o elemento na may kakayahan na maminsala, alam natin na may balik ito sa atin kung tayo ay hina-hina ang pag-espiritual. Kaya patuloy tayo nagpapalakas kasi hindi tayo nagpapakasigurado sa ating sarili upang hindi tayo mapasok ng anumang gawa ng gawang kasamaan o itim na kapangyarihan ng mahika. Ngayon, sa mga hindi naniniwala sa ganito, tanging masasabi lang namin sa inyo, hindi nyo kasi kami naiintindihan. Hindi nyo alam yung posisyon na kinalalagyan namin bilang isang manggagamot. Kaya ang tanging masasabi lang namin sa inyo, huwag nyong gamitin ang spiritual para sa pagsikat ninyo o gagamitin nyo yung spiritual para lang masabi ninyo na kayo ay kilala o kayo ay sikat. Kung gagamitin nyo yung spiritual, hindi tamang gagawin yan. Kasi ang isang tao, sisikat at sisikat ka mula sa iyong mga gawa. Sa inyong mga gawa. Ano ba ang inyong mga gawa? Kung kayo ay content creator, na komedyante kayo dyan, o nagpapasaya kayo ng mga tao, mabuti yan. Kasi napupunan ninyo yung kanilang kalungkutan. Naibsan ba? So, believe ako sa mga content creator na nakakagawa ng mabuti o nakakapagpasaya. Lalo na kapag ka-stress ang isang tao, nagiging stress reliever yung pagpapasaya at pagpapatawa ng mga tao. Ngunit kung gagawa ninyong katatawanan ng spiritual, tingin ninyo, stress reliever pa ba yung ginagawa ninyo? Tignan naman ninyo sa content sa iyo awit. Mas marami pa yung mga taong nanlalait sa iyo sa ginawa mo kaysa sa natuwa sa pagpapatawa na ginagawa ninyo. Yun lang, sana kapatid, awit, huwag nyo na sanang ulitin yung mga pinaggagawa ninyo kasi hindi nakakatuwa. Hindi masayang isipin sa isang tao na content creator kayo. Gagawin nyo kaming pananggalang o gagawin nyo kaming hagdanan o pangalso para makaakyat kayo sa dati ninyong kinalalagyan. Yun lang. Isang paalala lang. Unang-una, hindi namin kayo hindi namin kayo pinapakailaman. Huwag nyo naman sanang tarantaduhin ng espiritual sa mga pinaggagawa ninyo. Kung kayo wala ng respeto sa inyong sarili, tanging masasabi ko lang, respeto nyo yung ibang tao para umani pa kayo ng respeto sa iba. Kasi hindi napakaganda niyang pinaggagawa ninyo. Gagawin ninyong content yung spiritual para lang kayo ay makilala. Hindi yun. Marami. May mga basher na ginagawang content yung pangbabash. Yung pagtira. Mukhang tanga sila sa mata ng tao. Sabi ni Alpi. Araw-araw. Mamaya ako nasagutin ng inyong mga tanong mga idol. So, yun lang ang tanging masasabi natin.
So araw ng Martes ngayon mga idol, nawa ay nakapagpakain na kayo ng inyong mga kaluluwa na tinatawag natin debosyon o pagpapalakas sa ating sarili. Ingatan natin lagi ang ating mga katawan at espiritual. Kung kumakain tayo ng bahaging pagkain na narito sa lupa, ang ating kaluluwa ay kailangan kumain ng pagkain espiritual. So nawa ay lalo pa kayong lumakas sa lahat ng mga manggagamot at mga tao na gustong sumubok na maging manggagamot. Lagi nating iisipin na kailangan safe yung ating sarili sa ating ginagawang gamutan. Akala kasi ng iba, yung ginagawa natin ay scripted lang. Akala ng iba, yung ginagawa ng isang manggagamot ay kalokohan lang. Sinong tangang magpapagamot sa iyo na namimilipit na sa sakit, sa kanilang karamdaman, na dadalhin sa aming mga manggagamot na iko-combat healing namin o iko-combate namin, pahihirapan namin. Nahihirapan na sa sakit yung isang may sakit, tapos pag pinahirapan namin mag-acting-actingan na may sanib. Naranasan nyo na bang magkatrangkaso? Halos lahat naman ng tao nagkakatrangkaso eh. Sige nga, yung halos hindi na kayo makatayo, dadaling kayo sa manggagamot. Mararamdaman nyo yung bigat, yung sakit. Dadaling kayo sa isang manggagamot at kapag kayo ay ginamot, mag-acting-actingan pa kayo na kayo ay sinasaniban. Sige nga, sinong tao yung maggagawin yun? Kung iniisip ninyo na ito ay bahagi ng content lang yung aming mga ginagawa, mag-isip kayo. May mga tao na ginagamit talaga yung ibang manggagamot. Yung iba naman, nakakalusot. Kasi yung ibang mga manggagamot na lumitaw sa spiritual ngayon, hindi pa ganong bihasa, nalulusutan sila na gamitin ng ibang mga tao na gusto silang gamitin. Dahil hindi pa nga bihasa. Hindi pa gaanong, kumbaga, laspag na sa larangan ng spiritual o gamutan yung kanilang pag-iisip at kanilang katawan. Kaya sila nalulusutan. Anong lusot yung tinutukoy natin dito? Nalilin lang ng mga nagpapanggap na pasyente na may sakit o nagsasakit-sakitan lang upang masiraan yung ibang tao na mga kagalit nila. So may nangyayari pa rin ganyan, may mga nakakalusot. Lalong-lalo na dun sa mga kailan lang lumitaw dun sa spiritual. Sabi na natin na sa 1 taon sa larangan ng gamutan, yung iba ay nalilin lang pa dyan. Pero dun sa mga bihasa na talaga humawak ng pasyente, hindi nakakalusot yan. Napapanood nyo sa social media, marami na akong pinahiya. Katulad nila paring Nick Banayo o sino man, marami nang pinahiya sa social media yan na ginagamit lang yung katulad namin sa spiritual. Kasi unang-una nakakasama ng loob. Kay paring Nick may bayad pero ayaw na ayaw niya nang ginagamit siya sa spiritual. Lalo na kaya sa akin na libre lang ang gamutan, walang bayad. Sasayangin yung oras mo, sasayangin yung pagod mo, yung bulong na pinakakawalan namin na bawat tinatak namin sa isipan namin at minimemorize namin yan, pinag-aralan namin yan. Sasayangin ko sa isang sinungaling na gagamitin lang kami. So kapag sinakyan ko yun, yun? Sinungaling na rin ako sa aking sarili. So hindi na ako dapat manggamot pagka ganun. Kung sasakyan ko lang yun. Kasi unang-una, hindi dito sakayan. Kaya namin ginagawa ito upang mapabuti yung aming kaluluwa sa Ama. Hindi para sumikat o para makilala sa social media. Mahabang panahon yung aming pinagdaanan sa aming pag-aaral sa spiritual. Yung iba, minana na. Yung iba naman, talagang mga bertudis na. Yung iba naman, talagang gifted o tinawag. Pero pinangangalagaan nila yung kanilang sarili upang hindi sila magamit ng mga taong gumagamit lang. Etong masama. So, iyon. Gagamitin na content ang social media para magsanib-saniban. Hindi naman yata tama yan. Gagawin ninyong katatawanan para sumikat kayo. Noong nakaraan taon, marami nang gumawa niyan. Sumikat ba? Sumikat ba kayo sa katarantaduhan ninyo? Na nagsasanib-saniban kayo at ginagamot kayo? Sumikat ba kayo?
panandalian lang para lang kayong singaw sa kilikili na dumaan sa social media. Tinangkilik ba kayo? Oo, inabot ng million views, katatawa ng mga tao doon sa mga video nyo na ginagawa nyong katatawanan yung manggagamot. Pero ito ang tanong, nasan kayo ngayon? Sumikat ba kayo? So hindi kayo sisikat dyan. Kasi unang-una, hindi pa hintulutan ng mga itastaasan na sumikat kayo sa pinaggagawa ninyo, na gagamitin ninyo yung larangan ng spiritual o larangan ng gamutan para gawing katatawanan. Mag-content kayo ng iba nang wala kayong nasasagasaan at nabibigyan ng sakit ng kalooban, lalong-lalo na sa mga manggagamot na katulad ko. So yun lang. Mga idol, panawagan lang sa mga content creator dyan o mga content creator daw kuno, para lang makilala kahit sumikat kayo. Huwag nyo kaming gawing tungtungan. Isipin nyo pa rin na kung rumerespeto kayo sa mga relihiyon, respeto nyo rin yung katulad namin na nasa parte o bahagi ng spiritual. Dahil baka kapag kayo tinamaan ng isang hagupit o nabira kayo dyan nang hindi nyo pinaniniwalang mga kulam at masasamang elemento, baka maghanap kayo ng katulad namin. Tandaan natin, hindi lahat kayang gamutin ng pera. Hindi lahat kayang gamutin ng doktor. Marami na sa mga bahagi naming mga manggagamot ang nakapagpatunay. Hindi man ako, hindi man sikat o baguhan pa lang sa spiritual, marami na kaming napatunayan na maging doktor ay nagpapagamot din sa katulad namin. Ano man ang estado ninyo sa buhay, kung ako tatanungin ninyo, ilang mayor na ang dumaan sa akin sa gamutan? Marami na po. Yung iba, hindi nyo lang napapanood dahil ayaw nilang ipapalabas, ayaw nilang magka-issue. Ilang senador na ang nakulam na ginamot ko. Nasa militar, kapulisan. Ngayong iba pumapayag, nakikita nyo pa naka-uniforme, pulis. Nasa YouTube channel, ginagamot ko. Pare, madre, na nasaksihan ninyo sa YouTube channel ko, ginagamot ko. Sinong pare ang mag-a-acting? Sinong doktor ang mag-acting-actingan? May mga artista pa na ginamot tayo na hindi na bagay na ipinagmamalaki ko. Dahil ayaw nilang ipapakita sa social media na ginagamot sila. Marami nang dumaan sa akin na mga dating hindi naniniwala, ngayon ano sila? Nagkaroon ng respeto sa kalikasan, nagkaroon ng respeto sa spiritual. Kayo na mga nagko-content na ginagawa ninyong katawa-tawa ang spiritual, kailan kayo re-respeto sa katulad namin? Kapag naranasan nyo ng makulam? O kapag naranasan na ninyo na pinsalaan kayo ng mga masasamang elemento o masasamang espiritong gumagala sa mundong inyong ginagalawan? Tsaka lang kayo maniniwala sa katulad namin? Tsaka lang kayo tatawag at re-respeto sa mga katulad namin? Huwag naman sanang abutin ninyo yung mga bagay na sinasabi ko. Ngayon pa lang, matuto na kayong rumispeto sa katulad namin para irespeto rin kayo ng mga taong nasa spiritual. Ganun lamang. Hindi tayo nakikipag-away sa mga yan, kundi itinatama lang natin yung mali na ginagawa ninyo sa spiritual. Huwag nyo kaming gawing content. Unang-una, hindi namin kayo kilala ng personal. Dumadaan lang kayo, sa notification ng Facebook namin. Unang-una, hindi naman kami interesado sa mga pinaggagawa ninyo, anumang issue ninyo, kung ano man na disgrasya man, naghirap, o ano man nangyari, bumagsak, o yumaman man kayo, hindi kami interesado. Kung napapanood ninyo yung bahagi ng mga katulad namin, mas interesado kayo sa amin kesa sa pag-i-interest namin sa panonood sa inyo. Wala nga ata kayo nakikitang masamang content sa mga pinaggagawa ninyo eh. 'Di ba? May masamang content ba sa inyo ang mga manggagamot? May nag-content na ba sa iyo awit?
sa mga ginagawa niyong katatawanan? Wala. Kaya sana sa lahat ng mga content creator, panawagan lang. Magpasintabi naman kayo sa mga pinaggagawa ninyo at mahiya kayo. Dahil unang-una, kung hindi man kayo naniniwala sa amin, maaring sa dinami-dami ng mga ginagamot ng mga manggagamot sa araw-araw, baka isa dyan ang kamag-anak ninyo o kaibigan ninyo ang natulungan ng katulad namin. Ngayon ang tanong, sa gitna ba ng pagyaman nyo at kasikatan, kaya nyo bang bumilang ng tinutulungan sa araw-araw? Kami hindi man sa pananalapi, no? Hindi man sa usaping salapi o pera, nakakatulong kami. Pero sa usaping paggagamot at pagpapagaling sa mga may karamdaman, baka hindi nyo na mabilang. No, sa mga content creator dyan na gustong-gusto ninyo kaming gawing katatawanan, simple lang. Hindi kayo nakakatawa sa paningin ng mga nasa espiritual kung hindi mukha kayong isang malaking tanga na ginagamit ang espiritual. Masama ang kalooban ng mga manggagamot sa pinaggagawa ninyo. Masama ang kalooban ng nasa loob ng espiritual, lalo na sa ginawa nito nila Awit. Kaya nyo naman sumikat na wala kayong tinatapakan. Kaya nyo namang sumikat ulit at umangat na wala kayong nasasaktan. Kaya, panawagan lang, sana sa pag-angat nyo, natuto na kayo sa nangyaring pagbagsak sa buhay ninyo. Napalo na kayo eh. Hindi pa ba aral yun? O sadyang wala lang kayong pakiramdam para gamitin yung mga katulad namin ng mga manggagamot sa spiritual, nagawin yung content o katatawanan. Hindi kayo nakakapagpasaya. Hindi kayo nakakatulong sa mundo ng spiritual. Bagkus yung mga content ninyo ay dumilang sa mata namin. Yun lang. Nawa sa mga gumagamit na ginagawang katatawanan ang espiritual. Yun lang ang hiling ko. Huwag na sana kayong dumaan sa bahagi ng nakulam o nabarang o na pagtripan ng mga masasamang elemento o nasumpa. No? Sana, nawa, wag nang mangyari sa buhay niyo yan bago kayo maniwala sa katulad namin. No, sana wag nyo nang pagdaanan, lalo na doon sa mga taong hindi naniniwala sa amin. Baka kapag tinanggihan na kayo ng lahat ng ospital o tumanggi na ang lahat ng iniinom nyong gamot sa inyong sakit, tsaka lang kayo maniniwala at maghahanap ng katulad namin. Sana wag nang umabot sa ganun. Yun lang. Pakiusap lang namin. Kasi baka mamaya matandaan yung inyong pagmumuka o kayo ay isang sikat, kahiyaan na yan para lumapit sa katulad namin. Diba? Ganun lang mga idol. No? Lalo na sa mga content creator. Huwag na nating hayaan may mangyari pa sa inyo na masama sa spiritual bago kayo maniwala sa katulad namin. So, yun, mapagpalang gabi sa inyo. Sa tingin ko, wala nang hiya yung mga tao na ganyan. Tunaw na utak, sabi ni Johan Balmes. Jerry A. Francisco, correct bro. So, yun lang ang tanging masasabi natin. Hindi na natin patatagalin yung ating live. No? Isang pakiusap lang to dun sa mga gumagawa ng content na wag nyo po kaming pagtripan. Dahil ang mga manggagamot ay pinaghirapan nila yung mga aral ng panggagamutan. Pinaghirapan ng mga manggagamot kay Abigail Kemen.
Shoutout sa'yo, Ate Abby. Kamusta ka na dyan? So, yun. Lahat ng mga manggagamot naghirap yan. Pinaghirapan nila yung aral, pinaghirapan nila yung kanilang kakayanan at karunungan sa pag-espirital. Kaya wag nyo po kaming gawing comedy. O gawing katatawanan, o gawing content para sa sarili ninyong kapakinabangan. Dahil baka kapag kayo ay tinamaan ng espiritual na karamdaman, maghanap kayo ng katulad namin. Hindi po biro ang espiritual, sabi ni Satur. Shoutout kay Apo Balsabar, Divine Healer. Shoutout din kay Alpi Tuhan Munera. So, yun mga idol, So, nawa kung kumalat man ang video na to, kung sino man ang makapanood sa ating mga pinagsasabi dito, ito ay isang pakiusap bilang nasa larangan ng espiritual. Kung hindi nyo na kayang respetuhin ang inyong sarili, huwag nyo na sanang hayaan na mawalan din ng respeto ang ibang tao sa inyo. Yun lang. Lalong-lalo na ang mga nag-i-spiritual. Kung di nyo kayang paniwalaan, huwag nyo na lang po kami pansinin. Hayaan nyo na lang kami. Dahil unang-una, hindi naman namin kayo inaano. Ikalawa, hindi kayo ang kailangan namin. Kundi ang kailangan namin, yung mga taong naniniwala sa amin at nangangailangan ng serbisyo namin. So, yun lamang po. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Nawa ay maging aral ito dun sa mga mga content creator na walang magawa sa buhay, kundi gawing katatawanan yung lahat ng mga nasa espiritual. Meron dito. Abangan ko yung pag-inom niya ng Sunrox, Commander. Yun, sana uminom ka na nga lang talaga ng Sunrox. Para maraming pumansin sa'yo pag bumula na yung bibig mo dyan. So, yun, mapagpalang gabi sa inyong lahat. At ingat kayo palagi mga idol, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa spiritual. Yan ninyo, yung mga ganyan tao na walang magawa at walang pagbibigay ng importansya sa mga taong nasa spiritual. Sa mga nasa spiritual, lamang tayo sa kanila. Tandaan ninyo. Lamang tayo dahil ipinakilala ng Diyos sa atin kung ano ang tunay na kanyang mga gawa. Hindi ang pag-ibig sa kayamanan dito sa lupa. So yun, ingat kayo palagi mga idol. God bless you more.